Hello Idol Mark, isa po ako silent listening ng YouTube channel nyo po. Kaya't naisip ko magbahagi ng secret files. Sana mapili. Ako si Bogart, taong 2006 nang ako ay mapadpad dito sa Maynila para hanapin ang aking kapalaran. Naging makulay ang aking sex life mula nang ako ay magtrabaho dito sa Makati, Mapa Call Center Agent, Secretary, Supplier, one-night stand sa mga bar, at minsan sa mga massage parlor. Taong 2008 ay nakilala ko ang aking may bahay ngayong si Angel. Nakilala ko siya sa chat at naging seryoso ako sa kanya at desididong lumagay sa tahimik ika nga. Talaga namang naka-jackpot ako sa aking asawa sapagkat kahawig niya si Angel Locsin. Kaya Angel ang pinalit ko sa pangalan niya sa istorya. Naging aktibo ang aming sex life. Mula pa lamang noong kami ay magkasintahan. Nahinto lamang ito ng sa di inaasahang pagkakataon ay siya ay nabuntis. Kami ay kinasal ng civil at dahil sa kami ay nagsisimula pa lamang sa pag-iipon ng pera, ay nagpagpas siyang makitira muna sa aking mga biyenan. Payag naman sila dahil para mabantayan na din nila ang aking asawa. Habang ako ay nasa trabaho. Dito sa kanilang bahay ay madaming nakatira. Magulang niya, kapatid na lalaki, bunsong kapatid na si Catherine at isang katulong. Naglaan ng isang kwarto sa aming mag-asawa at ito, aking ikinatuwa dahil sa kahit papano ay masosolo ko pa rin ang aking asawa kahit nasa bahay kami ng mga magulang niya. Sa unang 3 buwan ng kanyang pagdadalang tao ay nakaka-score pa. Ako kay Mrs. Sa mga sumunod na buwan ay tanging handjob at blowjob na lamang dahil lumalaki na ang tiyan niya. May mga pagkakataong dumadating ako. Galing ng trabaho ay nasa kwarto ang aking asawa at ang kanyang kapatid na si Kat. Naabutan ko silang nagbabasa ng Cosmopolitan Magazine. Alam kong ito ay parang FHM ng mga babae kaya't kung inang ang aking mga mata nang makita ko sila na nagbabasa nito at nagpapalitan ng kuro. Kuro. Kagad namang nagligpit si Kat. Sige ate, maiwan ko muna kayo, sambit ni Kat. Alam niyang ako ay magbibihis na dahil ako nga ay galing ng trabaho. Si Catherine ay very close sa kanyang ate dahil sila lang dalawa ang babaeng magkapatid. Noong nanliligaw pa lang ako kay Angel ay naitandaan ko. Ate, siya ba yung nakilala mo sa chat, Ani? Kat, oo siya nga, pasado ba? Sagot ni Angel, mukhang yummy, hihihi, bulong na sagot ni Kat na aking narinig din. Noong panahon na yon ay medyo di ko pa pansin si Kat dahil siya ay 17 pa lang at simula pa lamang magdalaga. Siyempre kay Angel ako lagi nakatingin. Mula nang ako'y tumira sa aking bayanan ay naging close din kami ng aking hipag. Naroon siya rin ay komportableng nakasuot lamang ng pekpek shorts at sando na kung gabi ay di na rin nagsusuot ng bra. Napansin ko na din na siya ay nagiging sexy na at tumutubo na ang mga didi niya. 7 months ng buntis ang aking asawa at ito, hindi maganda para sa akin sapagkat pati blowjob ay nababawasan na. Tanging halik at lomes na lamang ang aking nararansan. Ngunit isang gabi ay ganito ang nangyari, babes, pangit na ba ako? Sabi ng aking asawa. Bakit mo naman nasabi yan babe, papakasalan ba kita kung pangit ka? Sagot ko naman, pasensya ka na kung di ko na nagagawa mga dati nating nagagawa ha, sabi niya ulit. Gusto mo bang makipag-sex sa iba? Nanlaki ang mata ko nang sinabi niya ito. Nabanggit ko dati sa kanya noong kami magkasintahan pa lang na isa sa mga sex dream ko ay ang threesome. Sa isip ko ay nalito ako kung ano ang aking isasagot. Di ko alam kung ito ay patibong lang at sinusubukan kung ako'y tapat pa rin sa kanya or talagang gusto niya yon para sa akin. Babe naman, di naman ako ganun kahayok, hehe, iwas pusoy kong sagot, ikaw din babe, may plan pa naman ako. Sambit niyang muli, nakatulog ako sa pag-iisip kung ano ang balak ng aking asawa. Isang gabing late akong umuwi ay naabutan ko si Hipag na nasa harap ng computer. Sa bintana ay natano kong mga hubad na larawan ng kanyang binabrowse.
Nagulat siya nang buksan ko ang pintuan ay agad. Niyang sinarado ang browser. Kuya, nandyan ka na pala. Sabi ni ate na una. Na daw siya matulog at nahihilo siya, salubong niya sa akin. Ganun ba? Bakit ikaw gising pa? Sagot. Wala naman pasok bukas kuya, andyan nga pala dinner mo, kain ka na, anikat. Lingid sa kanyang kaalaman ay nakatingin. Ako sa kanyang didi na walang bra, dahil gabi na at patulag na din siguro. Marahil ay, dulot ng kanyang mga tinitignan sa internet na larawan ay tumayo ang kanyang mga utong. Muli ay nagnasa ako kay Hipag. Sa halip na kumain ay pinulutan ko na lang ang ulam na tinayre sa akin at nagbukas ng isang bote ng Red Horse. Habang Manguni-nguni at ninanamnam ang lamig ng beer ay lumapit sa akin si Hipag sa terrace. Kuya, di ka pa ba matutulog? Anikat, maya nakat, ubusin ko muna sabay tungga sa bote, pahingi naman yan, pabiro niyang sagot, naku papagalitan ako ng ate mo at magulang mo, maggatas ka na lang, hehe. Biro ko ding tugon, kuya naman mag-18 na ako next month, saka nakatikim na ko niya no, balik niya sa akin, secret lang natin sige na painom na, hihi. Ulit niya. Nagkwentuhan kami noong gabing yun at di mapigil ang tumigas si Manoy dahil ang kaharap ko ay bakat ang nipples. Naalala ko ang katawan ni Mrs. nung siya ay dalaga pa, Tara natulog na tayo kat, sabi ko, tabi ba tayo? Hihi, pabiro niya muling sagot, ha, tangi kong reaksyon. Kinabukasan ay sabay-sabay kaming nag-agahan ng aking misis at ni Hipag. Wala ang aking mga bainan, nagtungo sa kanilang business trip sa Pangasinan at ang kapatid nilang lalaki ang nag-drive. Nag-overtime ka ba kagabi? Sambit ng aking asawa. Oo, tinapos ko yung isang project para di na ako pumasok ngayong holiday. Sayang ang long weekends, sagot ko. Gusto mong maglibot, dugtong ko kay Mrs. Tinatamad ako babe sikat na lang isama mo, sagot niya. Naku wag na, magastos yan hehe, biro ko, sabay tingin kay Hipag. Wala pa ring suot na. Bra si Hipag dahil kagigising lang din. At comfortable na din siya na ganun ang suot sa loob ng bahay. Pagkakain ay nahiga kaming muli ni Mrs. at dahil sa nakita ko kay Hipag ay tumayo ang aking ari. Napansin ito ni Mrs. Ano ba yan aga-aga naghaamon, bulalas niya. Alam mo naman babe, tigang ako, hihihi, sagot ko sa kanya, gusto mo ba? Balik niya, anong gusto? Tanong ko, gusto mo bang ilabas yang nasa puson mo? Hihihi. Ani Angel. Hinawakan niya ang boxers ko at hinimas-himas si Manoy. Hinalikan ko siya at nilamas. Ang didi na lalong lumaki gawa ng kanyang pagbubuntis, babe subo mo ha, hiling ko sa kanya. Saktong ibinaba niya ang kanyang mukha sa Manoy ko ay biglang pumasok sa kwarto namin si Kat, ay sorry ate, gulat niyang nasabi, hihiramin ko lang yung magazine, sorry ulit, muli niyang sabi habang nakapikit. Kunyari at inabot ang magazine sa mesa. Sa pagkakaabot ay yumuko si Kat at nasilip ko ang kanyang mga aputing didi. Patuloy naman sa pagsubo ng aking Manoy si Mrs. at di pinansin ang kapatid. Natapos ang blowjob ni Mrs. na ang hinaharap ni Hipag ang nasa isip ko. Nakatulog kami ni Mrs. Hanggang tanghalian na. Nauna akong magising at iihi sana ako. Ay sorry Kat, sambit ko nang buksan ang pinto ng banyo. Hindi nakalock ang pinto. Kaya tuloy-tuloy ako sa CR, gulat niya at sabay takip ng tuwalya. Kakatapos lang niyang maligo at nagto-toothbrush na lamang noon. Nakita ko ang hinaharap ng aking Hipag na tayong-tayo, mga 34B na din ito. Sa mabilis na pagkakataon, nakita ko ito bago matakpan niya ng tuwalya. Matagal ka pa ba? Ihing-ihi na kasi ako balik kong sagot, ihi ka na dyan, di naman ako titingin, seryoso niyang sagot. Nasa lababo siya at katabi ang inidoro. Pumasok ako at si Hipag ay patuloy na naglilinis ng ngipin habang nakatapis ng tuwalya. Sa nakita ko ay tumigas si Manoy at nahirapan akong umihi, kala ko ba ihing-ihi ka na bakit ang tag-almaw, aniya, huwag ka maingay nagko-concentrate ako, biro ko. Nang sinabi niya yon ay napansin kong sumulyap siya mula sa salamin sa aking Manoy. Isang di inaasahang tagpo sa CR na.
Halos tumagal ng 10 minuto. Nakaihi din ako at iniwan ko siya na naghihilamos ng puns. Tumungo ako sa sala upang gamitin ang telepono at umorder na lamang ng kakainin namin sa lunch. Nagising na rin si Mrs. at tumabi sa sofa at nanood ng Eat Bulaga habang umo-order sa phone ay lumabas na ng CR si Kat at parang batang sumingit sa pagkakaupo namin ni Mrs. sa sofa. Nadama ko ang makinis niyang hita sa pilit niyang pagsingit sa aming dalawa. Ano ka ba Kat? Bulalas ni Mrs. Gusto ko dito sa gitna nyo. Hihihi, sagot ni Kat sa ate niya. Sinamantala ko ang pagkakataong yun at sinamsam ang amoy ng bagong palaygo kong hipag. Wala na namang bra si hipag dahil nasa loob naman siya ng bahay at kaming tatlo lamang ang tao. Habang busy sila sa panunood ay nasisilip ko ang gilid ng didi ni Kat mula sa sandong suot niya. Napakaputi nito at halatang wala pang nakakaalamas o nandyan na yung pinadeliver mo babe, sabi ni Mrs. O tara na kain na tayo ladies, tugon ko sa kanila. Pagkatapos ng hapunan ay muling nahiga ang aking asawa sa kwarto. Mukhang walang balak talagang maglibot ng aking asawa, dala na rin siguro ng kanyang kalagayan. Muli ay tumabi ako sa kanya sa kama, nakaupo ako sa gilid nito at bumukol na naman si Manoy nang muli kong maalala ang tagpo kanina sa CR. Na naman, ani Mrs. Hihihi, sige na babe isa pa, sagot ko. Naku babe, nahihilo pa rin ako aniya. Naintindihan ko na dahil sa buntis siya ay ganon talaga ang nararamdaman niya. Pwede bang mag-jackal na lang ako habang kiss kita? Sambit ko, ang hilig mo talaga babe. Hihihi, sagot niya. 1 minuto ang nakaraan habang binabate ko si Manoy ay kumalas si Angel sa pagkakahalik ko. Babe sorry talaga nahihilo ako, wika niya. Ganito na lang, may idea ako, sagot niya ulit. Cut, sigaw niya. Sa puntong ito ay di ko alam ang mangyayari. Bakit kaya tinawag ng aking asawa ang kapatid niya? Bakit? Sagot ni Kat mula sa sala at narinig kong papalapit sa kwarto namin. Kagad ay tinago ko ang nagtutumigas na ari ko at saktong bumukas ang pintuan ng kwarto namin. Bakit ba ate? Galit na sagot ni Kat. Nagko-computer ito sa sala at naalala ko yung mga bine-browse niya last night. Marahil kaya ito nagalit ay naistorbo ito sa pagtingin niya doon. Halika dito sis, tulungan mo itong si kuya mo, sambit ni Mrs. Nanlaki ang mata ko sa mga sinabi ni Mrs. sa hipag ko. Ito na marahil yung sinasabi niya. Nung isang gabi na kung gusto ko daw bang makipag-sex sa iba, ito na yung sinasabi ko sa sis, chance mo na, sabi ulit ni Mrs. sa kapatid. Ano ito Angel? Di ko maintindihan, sagot. Kung medyo galit, kunyari. Pinaliwanag sa akin ni Mrs. ang lahat. Dahil nga close sila ay pati pala mga sex life namin ay kinukwento niya kay Kat. Ngayong nagdadalaga na si Kat ay siya na rin ang nag-educate sa kanya about sa sex. Marahil open-minded si Mrs. ay payag siyang i-share ako sa kanyang kapatid. Eto ha, pinapayagan ko itong sitwasyong ito. Dahil may permiso ko, seryoso niyang sabi sa amin ni Hipag, huwag na huwag yung gagawin ito nang hindi ko alam, maliwanag ba? Muli niyang sabi, babe totoo ba ito? Sagot ko, ayaw yata ni kuya hihi, sagot naman ni Kat. Okay naman sa akin dahil ang pantasya ko ay matutupad na. Sige sis kunin mo na yung pototoy ni Kuya Bogart mo, utos ni Mrs. Wow mas malaki pala sa malapitan, hihihi, biro ni Kat sabay tapik sa hita ko. Inagaw ni Mrs. sa kamay ni Kat ang ari ko at tila demonstrate kung paano ang tamang hawak dito. Sis don't be harsh ha, remember, this is mine. Hawakan mong dahan-dahan, ani Mrs. Sa puntong ito ay di ko na alam ang gagawin ko. Nakahiga ako sa gitna ng kama habang ang aking asawa at si Hipag ay nakaupo sa gilid. Para bang mga doktor na iniinspeksyon ng aking katawan. Don't worry kuya, madami na din ako nakita niyan sa mga duty ko sa hospital, pati sa school pinag-aaralan namin yan, wika ni Kat. Tama pala kwento mo ate, malaki itong kay Kuya Bogart, hihihi, wika ni Kat sabay himas. Sa alaga ko. Taas baba niyang nilero ito at damang-dama ko ang malambot na kamay ni Catherine sa aking ari. Himasin mo din yung balls niya sis, wika ni Mrs. na parang teacher na nagtuturo sa estudyante. Ayos ba babe? Hihihi, ani Mrs. sa akin sabay titig na parang nang-aakit.
Di ako nakasagot at tanging helanghing lamang ang lumabas sa bibig ko. Huminga muna si Mrs. sa tabi ko dala ng muli niyang pagkahilo. Idlip na muna ko babe ha, sikat na bahala sayo, ani ni Mrs. Kuya okay lang ba? Hindi ba mahigpit hawak ko? Sambit ni Hipag. Halos 10 minutong handjob mula sa malambot na kamay ng aking hipag, malapit na kukat, sambit ko, sige kuya ilabas mo na, bilasan ko ba? Sagot niya, go kuya go, parang bata na ulos ni Kat na parang nag-cheer sa paglabas ng aking katas. Nilabasan ako at tumulo ang katas ko sa aking tiyan. Hawak pa rin ito ni Kat at unting bumagal ang pagbabataas ng kamay niya, wow ang dami kuya ha, ani Kat sabay. Hawak sa dibdib ko, nabigla ako sa kanyang. Sumunod na ginawa ng bigla niyang tinikman ang aking katas. Dinutdat niya ito sa pamamagitan ng isang daliri na parabang tumitikim ng icing ng cake. Iyo, ang pait kuya, bulalas niya, ha? Bakit mo kasi tinikman? Sagot ko, next time drink a lot of pineapple juice ha. Hehe, biro niyang sagot. Bakit alam niya ang mga ito tanong ko sa sarili. Marahil turo na rin sa kanya ni Mrs. at sa Cosmo Magazine, baka mapait kasi uminom ako ng alak. Kagabi di ba? Baka sa'yo rin mapait kasi uminom ka din di ba? Hihihi, biro ko din sa kanya, Zay, yun ang akala mo. Hihihi, sagot niya sabay tayo mula sa kama, sige kuya tapos ka na. Alis na ako ha, aniyang muli sabay sarado ng pintuan. Naiwan akong latang-lata at pinunasan ng damit ang nilabas kong katas. Tumabi ako kay Mrs. at hinalikan ko siya sa pisngi. Bumulong ako sa kanya at nagpasalamat sa nangyari. Parang gising siya at parang nangiti sa mga sinabi ko. Nakatulog akong muli. Hanggang dito muna Idol Mark, isunod ko agad ang part 2. Sana mapili Idol.